Gohan sobrang lakas, madali lang tinalo si Ice gamit ang Super Saiyan 5. Bagong kalaban ipinakita na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 4 ng Dragon Ball AF. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa sim kung saan ay ating makikita na ginamit na nga nitong si Gohan ang transformation nito na Super Saiyan 5 na talagang nagpag-ulat sa lahat. Dito na nga papasok ang chapter 5 ng Dragon Ball AF na pinamagatan na Goku's Whereabouts. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito kay Dende, at sinabi nga nito na sobrang lakas nga daw talaga nitong si Gohan at ang buong planetang Earth nga daw ay nakakaramdam ng sobrang lakas na paglindol dahil sa lakas ng ki na pinalabas nitong si Gohan. Pinag-uusapan nga nila dito ang ginawa nitong si Gohan, ramdam nga nila ang umaapaw na kagustuhan dito ni Gohan na tapusin itong anak ni Frieza na si Ice. Gusto nga din nila na ihiling sa Dragon Ball na muling ibalik ang buhay nitong si Pan, ngunit magiging imposible nga daw ito. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito kay Gohan kung saan ay galit na galit nga dito itong si Ice dahil sa ginawa sa kanya nitong si Gohan. Habang itong si Vegeta naman ay hindi nga makapaniwala sa ki na meron itong si Gohan ngayon. At dito na nga nagpalabas itong si Gohan ng malakas na ki at ganun nga din itong si Ice. At dito nga ay sobrang lakas at bilis na pag-atake nga ang pinakawalan dito nitong si Gohan na rektang tumama kay Ice. Sinundan pa nga ito ni Gohan ng isa na naman pag-atake na talagang nagpatalsik dito kay Ice sa malayo. After nga nito ay nagpalabas pa nga itong si Gohan ng sobrang lakas na ki na talagang yumanig sa buong planetang Earth. At sa kay Realm nga ay ramdam nga din ang ginawa nitong si Gohan. Salita nga dito itong isang Kai at sinabi nito na sobrang lakas na ki nga daw ang pinapalabas nitong si Gohan. Ano nga daw ang tawag sa transformation na yan? Sagot naman dito itong si Old Kai at sinabi nito na dahil nga daw sa galit nitong si Gohan ay napalabas nga daw nito ang tinatago nitong lakas, ang tawag nga daw dyan ay Super Saiyan 5. Dahil nga sa sinabi ni Old Kai ay nagulat nga dito itong isang Kai at sinabi nito na Super Saiyan 5. Salita naman dito ang isang kasamahan nila at sinabi nito na yan na daw pala ang Super Saiyan 5 transformation. Ibig sabihin ay itong si Gohan na ang pinakamalakas sa lahat. Sagot nga ulit dito itong si Old Kai at sinabi nito na dahil nga daw sa sapilitin na paggamit ni Gohan ng Super Saiyan 4 ay doon na nga daw nagsimula na ma-unlock ulit ni Gohan ang potential nito, at dahil na nga din sa pagkawala nitong si Pan ay doon na nga nito tuluyan na gamit ang Super Saiyan 5. Salita nga dito itong isang Kai at sinabi nito na ibig sabihin daw na nasa maayos na ang planetang Earth. Sagot nga dito ang Old Kai at sinabi nito na ganun na nga daw. Sa kabilang banda nga ay balik ang scene dito kay Ice kung saan ay galit na nga ito kay Gohan. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na imposible nga daw na magawang masurpass nitong si Gohan ang kapangyarihan niya. Hindi nga daw niya ito mapapatawad sa mga ginawa nito, ngayon nga daw ay gagamitin na niya ang buong lakas niya para nga daw masira na din itong planeta na ito. Sa moment na ito ay agad na ngang ginamit ni Ice ang napakalakas na ki niya at nag-charge na nga ito ng sobrang lakas na ki para nga ipang-atake dito kay Gohan. Ang malakas na atake na nga na ito ay may kakayahan na wasakin ang buong planetang Earth sa mga oras na ito. Habang itong si Gohan nga ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi nga daw niya mapapatawad itong monster na ito sa ginawa nito sa anak niya. Ngunit sa moment na ito ay agad nang ni-release ni Ice ang napakalakas na atake niya at sinabi nga nito na maglaho na kayong lahat. At nang tatama na nga ito kay Gohan ay agad na nga ditong nag-charge itong si Gohan ng Kamehameha at agad na nga din niya itong ni-release sa atake nitong si Ice. Pero sa moment na ito ay nagulat nga itong si Ice sa sobrang lakas ng atake nitong si Gohan na talagang tumunaw sa kanya. At dito nga ay tuluyan na ngang natalo itong si Ice. Dito nga ay dahan-dahan na ngang bumalik si Gohan sa normal form niya at dito nga ay umiyak nga itong si Gohan sa pagkamatay ng anak niya. Si Frieza naman dito ay nagulat nga sa pagkatalo ng anak niya at hindi nga siya makapaniwala. Si Piccolo naman dito ay nagsalita at sinabi nito na nagawa nga daw matalo ni Gohan itong si Ice, ngunit ang pangit nga daw ng mga nangyari. Sa kabilang banda nga ay napunta ang scene dito kay Dende kung saan ay kasalukuyan nga nitong pinapagaling itong si Ob. Dito nga din ay nagkaroon na nga ng malay itong si Ob at talagang takot na takot nga ito dahil agad nga nitong hinanap itong si Ice. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na tinapos na nga daw nitong si Gohan itong si Ice. Sa moment na ito ay salita nga itong si Gohan at sinabi nito na sure daw ba itong si Dende na hindi nila pwedeng magamit ang Dragon Ball. Nang magsasalita nga dito itong si Dende ay agad naman nagsalita itong si Old Kai, at agad nga nitong tinawag itong si Gohan. Si Gohan naman dito ay nagulat nga at alam nga niya na si Old Kai ang nagsasalita.
Sinabi nga dito ni Old Kai na alam nga daw niya ang sitwasyon ngayon nitong si Gohan, at nauunawaan nga daw niya ang nararamdaman nito. Pero ngayon nga daw ay may isang bagay nga lang daw siyang sasabihin dito about sa Dragon Ball at hindi nga daw muna ngayon magagamit ang Dragon Ball. Salita naman dito itong si Gohan at sinabi nito na ngayon, ibig sabihin may chance na magamit ko ang Dragon Ball sa ibang araw. Sagot nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na wag nga daw itong magmadali, ipapaliwanag nga daw niya ang lahat dito kay Gohan. Sisimulan ko ang storya after 3 years ago, kung saan ay namatay tong si Goku. Kung saan ay gumawa nga daw ng kondisyon itong si Shenron para nga daw magawa pa din ni Goku na matalo itong si Omega Shenron, pinagamit nga ni Shenron ang kapangyarihan niya dito kay Goku para nga daw mailigtas ang planetang Earth, at dito nga ay nagtagumpay nga itong si Goku na matalo ang kalaban nito. Ngunit ang kondisyon nga sa paggamit ni Goku ng kapangyarihan ni Shenron ay siya nga ay responsible para gawin ang kanilang napagkasundoan. Ito nga yun mas ill si Goku sa loob ng Dragon Ball kasama ang negative energy at ang positive energy naman ay kasalukuyan na kay Goku. Sa madaling salita, para maiwasan ni Goku ang pag-release sa negative energy ay kailangan niya itong labanan, at hanggang ngayon ay kinakalaban nga ni Goku ang negative energy ng mag-isa. Salita naman dito itong si Gohan at sinabi nito na ibinigay daw pala ni Goku ang katawan niya para sa kanilang kaligtasan. Salita nga ulit dito itong si Old Kai at sinabi nito na once nga daw na gamitin nila ang Dragon Ball ngayon ay magpapalabas nga daw ito ng isang kalaban na mas malalakas nga daw kay Omega Shenron, pero ngayon guys ay hindi sapat ang kapangyarihan na meron kayo para matalo ang monster na yon. Salita naman dito itong si Trunks at sinabi nito na hindi ba siya kayang matalo ngayon ni Gohan. Sagot nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na ang Super Saiyan 5 ay sapat na para matalo itong monster na ito, pero natatakot ako dahil baka hindi na magamit pa ni Gohan ang Super Saiyan 5. Noong mga oras na nagamit ni Gohan ang Super Saiyan 5 ito nga ay nagmula sa matindi niyang kagustuhan na matalo itong si Ice, pero ngayon wala na itong si Ice ay agad din namang bumalik itong si Gohan sa normal form niya. Dito nga ay sinabi ni Old Kai na gusto nga niyang i-train itong si Gohan at Vegeta para nga magawa ng mga ito na magamit sa madaling panahon ang Super Saiyan 5, hindi nga daw siya sure kung magagawa niya ito. Pero gagawin nga daw niya ang lahat para magawa ito. Salita naman dito itong si Dende at sinabi nito na bakit nga daw hindi nila gamitin ang Dragon Ball ng Namek para nga daw ma-revive itong si Pan. Sagot nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na imposible nga daw ito, dahil ang Dragon Ball nga daw ng Namek ay mas malakas sa Dragon Ball ng planetang Earth, kaya maaring mas malakas din ang makalaban nilang monster bagay ito ang gagamitin nila. Sa totoo nga daw ay natatakot nga daw siyang i-restore ang Dragon Ball ng planetang Earth, pero sino nga daw siya para pigilan ang mga ito sa mga balak gawin ng mga ito. Ayaw nga daw niya na lahat ng bagay ay iaasa nga lang ng mga ito kay Goku, dahil nahihirapan na nga daw ito ngayon, kaya gawin na nga lang daw nila ang lahat para naman daw ito sa planetang Earth. Ito na nga daw ang pagkakataon para isurpass ang mga limit ng mga ito. Agad naman itong sinanayunan nitong sila Gohan, itong si Vegeta naman ay gusto na agad simulan ang training nila. Ngunit gusto nga munang sabihin ni Gohan sa lahat ang naging sitwasyon nila. Itong si Vegeta naman ay sinabi na sila Trunks na nga daw ang bahala sa bagay na yon. Salita naman dito itong isang Kai at sinabi nito na hindi nga daw pwedeng si Vegeta ang mauuna na mag-training. Kaya napagpasyahan nga ni Vegeta na hayaan na muna itong si Gohan na umalis para umuwi sa kanila. At dito nga ay agad nang umalis sila Gohan para nga ibalita ang mga nangyari. Sa pagdating nga ni Gohan sa bahay nila ay dito nga ay umiyak na nga itong si Videl dahil sa nabalitaan niya. Mabilis nga din lumipas ang panahon at handa na nga si Gohan na mag-training para nga agad na nitong ma-restore ang Dragon Ball at ma-revive ang anak niyang si Pan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa misteryosong planeta, kung saan ay ating makikita dito itong isang mortal kung saan ay naboboard nga ito sa mga oras na ito. Kung saan ay gusto nga nitong pumunta sa ibang lugar, dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys para maging updated kayo sa ganitong klase ng content.